Danny's POV. Oh, mabutit hinatid ka pa ni Kuya Kishan mo. Ani Mami, pagdating ko sa bahay, imbis na mahigpit na yakap, ganyan kaagad ang bungad niya. How happy my life. Silosa kasi ang asawa nun. Alam mo naman na umiiwas din tayo sa gulo. Nakakahiya. Sa laki ng angka natin, tayo pa bang magkakaroon ng gulo, hindi ba? Dugtong pa ni Mami at bumeso na ako sa pisngi niya. Si Dad po, Daddy's girl kasi ako, kaya hindi na nagtataka si Mami. Nasa rancho, nagpapakain siguro ng kalabaw. Sundan mo't kaninang umaga ka pa inaantay nun. Ani Mami't napangiti ako. Sabik ako nagpalit ng damit. Mula dress na itim ay long sleeve na stripe ang aking sinuot. Pinarisan ko na lamang ng pantalon. Excited ako lumabas. Napapikit ako nang humalik sa akin ng malakas ang ihip ng hangin. Nagtatakbo ko papunta sa likod ng bahay namin kung saan ang daan ng rancho. Nasa kalagitnaan na ako nang minsang mapaatras ako dahil sa pagsulpot ng itim na kabayo at magtatalon iyon sa putikan kung saan ako malapit na katayo. Sa takot ko, kamuntikan na akong tumakbo. Mabuti na lamang at may lalaking sumulpot doon. Pinigil niya ang tali ng kabayo. Balot ng damit ang mukha niya. Sus, taga-bukid ka na nga ang arte pa. Takot mangitim. Iwingsad ko sa aking isip. Thunder, tumigil ka. Aniya sa kabayo matapos ay napalinga sa akin. Pasensya ka na. Natakot ka ba? Tumaas ang aking kilay. Sa susunod, ingatan mo yung hayop mo. Dapat ay alam mong isinop sila dahil responsibilidad mo sila. Sita ko sa kanya. Nakita kong kumurap ang malantik niyang pilik mata. Tss, inuuna pa kasi yung pagpapakyut kaysa sa trabaho niya. Inis na dagdag ko pa. Oo, pasensya na. May ginagawa kasi ako kaya hindi ko napansin. Mahinahong aniya pero inirapan ko lang siya. Naglakad ako muli. Malapit-lapit lang naman ang kubo ni Daddy. Ilang minuto pa nang makadinig ako ng bulong-bulungan. Hindi ko naman po siya kilala, Tito. Nagsusungit bigla. Anang pamilyar na tinig. Nako, baka hindi ka nakilala. Alam mo naman, iba na mga kabataan ngayon. Wala nang sinisino. Natitiyak kong si Daddy ang nagsasalita na yun. Ngunit sino naman kaya ang kausap niya? Daddy! Malakas kong saad, tsaka ako patakbong lumapit sa kubo nang mapatigil ako dahil may kasama si Daddy. Isang gwapong lalaki, moreno ang kulay nito at maskulado, parang Italian model. Oh, nandyan ka na pala. Nakangiting ani Daddy, tsaka ako inakbayan. Kamusta? Di ka ba napagod? Aniya sa akin, pero ang mata ko, hindi ko naialis sa lalaking gwapong narito. Oo nga pala, si Gianni. Siya ang nag-aalaga ng katabing asyenda natin. Gianni, si Daniela. Anak ko, Danny na lang. Nakangiting pakilala ni Daddy sa akin. Inaasahan ko na alokin niya ako ng shake hand o di kaya'y kiss man lang, pero wala, tinanguan niya lang ako. Napatingin ako sa humintong kabayo sa di kalayuan. Iyon yung kabayong nagtatantrums kanina. Pati na yung jacket na suot ng mama kanina. Huwag mong sabihin na hindi natapos ang pag-iisip ko nang biglaan na lamang itong magpaalam at madami pa daw gagawin. Pero kanina, dinig na dinig ko pa ang pakikipag-asara niya kay Daddy. Mahiyain talaga ang batang yun. Nakangiting sabi ni Daddy. Tumango na lang din ako, hindi na nagtanong pa. Ayoko naman kasi naisipin niyang interesado ko sa lalaking yun. Bakit pala sumunod ka dito? Alam mo namang medyo sensitive ang balat mo. Mamaya na-irritate yan sa mga dahon ng mais. Lumabi ako, tsaka ako mandong kay Daddy. Na-miss ko po kayo. Si Mami kasi busy sa bahay, kaya tiyak hindi na naman niya ako kukwentuhan. Nagpapakyut na saad ko. Tumawa si Daddy na para bang hindi naniniwala. Palibhasa nga, Daddy's girl ako. Pinagawa ko ni Daddy ng mainit na kape. Dinala niya ako sa batis malapit sa kubo. Napakaganda dun at wala pa ding pagbabago. Ang sarap sanang maligo, Dad, kaso medyo pagod pa ako sa biyahe. Saad ko habang nakatingin kami sa magandang view ng lugar na yun, nahawak ang mainit na kape sa aking kamay. Sus, sabi sa akin ni Tados nasa kondo kanya for 2 months, kaya paano ka mapapagod sa biyahe? Tatawa-tawang saad ni Daddy. Napalabi ako, talagang ang lahi ng orkisa, hindi mo mapagtataguan. Well, maluwag naman kasi sila Mami at Daddy. Lalo na sa akin, 28 na ako at alam nilang gagawin ko naman ng tama kaysa sa mali. Kaya nga nung na-broken ako kay Santi, hinayaan lang nila ako.
Hindi nila ako pinakailaman kahit na kayang-kaya nilang gawan ng paraan yun. Lalo na ni Kishon. Pero syempre, gusto ko yung lalaking mamahalin ako't hindi yung dahil lang sa pinilit o tinakot. O, parang bagong tayo lang ang kubo na yun. Curious na saad ko nang makita ko ang kubo sa di kalayuan. Umuusok iyon. Oo, tinayo yun ni Gian para din may masilungan sila ni Mang Cesar. Madami din ang saka nila ni Mang Cesar, kaya kailangan din nila ng kubo. Nagkibit balikat na lang ako. Yung Gian na naman na yun. Kinaumagahan, probinsyang datingan namin. Kakamulat pa lang ng mata ko, tilaok na ng manok ang aking nadidinig. Malayo naman kami sa asyenda, kaya katakatakang may manok sa amin. Bumangon ako mula sa kama at sumilip sa maliit kong bintana. Kaagad kong nasilayan si Kuya Tados, dala ang panabong niyang manok. Isipin mo, ang isang CEO na katulad niya, marunong din palang magsabong. Umikot ang mata ko at akmang tatalikod na nang mamataan ko ang pulang sasakyan na Ranger. Sakay si Gianni, suot ang long sleeve niyang stripe pero bukas sa mga botones nun, dahilan para masilayan ko ang magandang hulma ng katawan niya. Nakagat ko ang aking labi. Hindi ko alam kung bakit sumilay sa labi ko ang ngiti. Matagal-tagal din ako nakasilip sa bintana kaya kahit pagbaba ni Gian sa sasakyan ay nasaksihan ko. Napasinghap pa nga ako kasabay ng pagtakbo palayo sa bintana nang tumingala siya sa gawi ko. Abot-abot ang hinga ko dahil sa kaba. Ano naman kung mahuli ka niya? Sino ba siya? Naiinis na sambit ko sa aking sarili. Maya-maya ay sunod-sunod na may kumatok sa pinto. Dani, iha, pinapatawag ka ng daddy mo sa baba. Wika ni Manang Eva. Nahawakan ko ang dibdib ko. Ang lakas ng kabog. Bakit parang teenager naman kung kabahan ako? Napangiwi ako sa sarili kong naisip. Sinigurado kong maayos ang itsura ko bago ako naglakad pababa. Inabutan kong nagkakape sila sa labas. Hi Danny! Magiliw kung batiin ako ni Kuya Tados. Napatingin ako kay Gian pero hindi man lang ako tinapunan ito ng tingin kaya namuuna naman ang inis sa akin. Tara tito, tignan natin saglit yung sinasabi ko sa inyo. Maya-maya ay saad ni Kuya Tados. Abala si Mami sa garden niya kaya ang ending, naiwan kami ni Gianni sa teres. Nag-coffee ka na? Napatingin ako sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin. Baka sungitan mo na naman ako kaya hindi ko napagtatangka ang tignan ka. Hindi ako nagkakape. Nadinig ko ang pagbungisngis niya. Bakit? Kaagad na saad ko. Sa tapang mong yan, hindi ka pa pala nagkakape? Tatawa-tawang aniya kaya tumaas ang aking kilay. Or baka Year of the Dragon ka. Mainitin kasi masyado ang ulo mo. Dugtong pa niya. Tumayo siya tsaka naginat. Mag-coffee ka minsan, masarap din. Aniya pa tsaka naglakad palabas. Sinundan niya sila daddy. May pangihinayang ako nararamdaman pero binaliwala ko na lamang yun. Isang hamak na trabahador lamang siya sa kabilang hasyenda ng mga Vinceso. Sino siya para isnabin ang beauty ko? Umikot ang mata ko. Eksaktong tumama iyon kay Mami. Nakatitig pala sa akin. Maya-maya pa ay tumawa ng malakas si Mami. Alam kong malayo mong matipuhan si Gian dahil ayaw mo sa mga mangbubukid. Never kang nakipag-date sa mga ganun. Pero mabait na bata si Gian at masipag din. Parang kinikilig na sabi ni Mami. Napangiwi ako. Ma'am, sad ko para siya pigilan. You know me, malabo ko magkagusto sa katulad niya. Nang ibalik ko kay Mami ang tingin ko, nasalo niya ang bibig niya. Itinuturo niya ang likod ko na para bang pinalilingon niya ako. Napakurap ako't napalunok. Dahan-dahan ako lumingon at gano'n na lang ang panlalaki ng mata ko nang makita ko sa likod si Gian. Salubong ang kilay at para bang hindi niya gusto ang aking sinabi. Tumingin siya kay Mami. Tita, nag-usap na po kami ni Tito. Mauna na rin po ako. Bawal yata dito sa inyo yung low class. Birong saad pa nito pero halata namang nais niya lang talaga akong patamaan. Tumalima siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Kung sa bagay, sino nga ba ako? Hala ka, nagtampo yata. Ngingiti-ngiting saad ni Mami na ikinalabi ko naman. Mabait ang batang yun. Ayaw na ayaw talaga nun na nag-underestimate ng tao. Ma'am, hindi ko naman po gusto pang madinig niya ang mga bagay na yun. Napalabi ako. Tumawa si Mami na para namang kinikilig. Gwapo no? Sayang, napagtampo mo. O, anong inunguso-nguso niyan? Ani daddy nang makabalik siya sa teres. Tumawa si Mami at nagbabadya na naman ang labi niya na magsalita kaya kinagat ko ang labi ko para siya'y pigilan.
Wala, gusto daw maglakad-lakad sa asyenda ng anak mo. Ani Mami. Nako, may lalakarin kami ni Tados. Di ko siya masasamahan. Ani Daddy, nakagat ko ang aking ibabang labi. Kahit ako na lang po. Saad ko tsaka ako ngumiti. Huwag kang lalayo Malakas ang agos ngayon sa ilog. Huwag ka nang lumabas sa rancho. Bili ni Daddy. Tumango naman ako. Inintay ko lang na makalabas sila ni Kuya Tados bago ako magpaalam kay Mami. Huwag kang magpapaabot ng tanghali. Hindi kita madadalhan ng pagkain. Dadalaw din ako sa shop natin. Tumango lang ako kay Mami. Sando at short na maong ang sinuot ko. Pinatungan ko lang ng long sleeve na denim tsaka ako naglakad papunta sa rancho. Dinaanan ko na naman ang malawak naming maisan. Binagalan ko pa nga ang lakad ko dahil baka biglang sumulpot si Gian. Pero wala. Lumabi ako sa kawalan ng pag-asang makahingi ng pasensya sa kanya. Lumiko ako sa daan kung saan ko nakita si Gian. Binagtas ko ang daan sa gitna ng maisa na yun. Hindi ko inalintana kahit pa may pangangati na akong nararamdaman. Paglagpas ko doon, natanaw ko ang kubo na itinuro ko kay Daddy kahapon. Akmang lalakad na ako nang may tricycle na huminto sa harap ko. Hello? Nakangising bati sa akin ng lalaki. Napaatras ako. Medyo maedad na siyang tignan o baka dahil sa bigote lang nito na nakapalibot sa muka. Bago ka lang dito? Ang mata niya ay napatingin sa hita ko kaya napaatras ako. May problema ba? Saad ng tinig mula sa likod ko kasabay ng pag-akbay sa akin. Nang lingunin ko ay si Gian yun. Wala. Tinatanong ko lang kung bago lang siya dito. Di ko kasi namumukaan. Anang lalaki tsaka muling pinaandar ang tricycle. Inalis niya ang braso niya na nasa balikat ko. Bakit ka nandito? Huwag kang basta-basta naglalakad dito nang walang kasama. Aniya tsaka naglakad. Gusto ko kasing pumunta sa kubo. Doon ang inyo. Turo niya sa kubo namin. Mali ang binabaybay mo. Umirap siya at halata pa din na naiinis siya. Tinalikuran niya akong muli tsaka naglakad pero humakbang pa din ako pasunod sa kanya. Ano bang kailangan mo? Hindi niya na naiwasan na pagtaasan ako ng boses. Gusto kong pumunta sa kubo niyo. Para ano? Para ayawan mo ulit ako? Para may iba ka na namang masabi sa akin? Ganun ba? Irap na aniya. Hindi ako sanay na tinataray-tarayan pero para bang umurong ang dila ko. Hindi ko naman sadya Tss! Lahat ng sinasabi dumadaan sa isip bago mabigkas. Kaya hindi ako maniniwala na hindi mo sadya. Bakas ang inis sa kanyang tinig. Nagpatuloy pa din ako sa pagsunod sa kanya hanggang sa dumaan ng isang kariton. Mang Cesar! Ani Gian, sumakay na kayo. Aba, sino ba itong binibining kasama mo? Akmang sasagot na ako nang magsalita si Gian. Prinsesa ng mga orkisa. Naipit ko ang labi ko sa hiya. Aba, ikaw na ba si Daniela, iha? Anang matanda sa akin kaya tumango ako sa kanya. O siya, tara sa kubo at dun tayo magkwentuhan. Umikot ang mata ni Gian tsaka inialok ang kamay sa akin para alalayan ako paakyat pero hindi ko yun tinanggap. Kahit hirap na ako, mag-isa akong umakyat. Tignan mo talaga ang attitude nito. Bubulong-bulong na sabi ni Gian sa gilid ko pero hindi ko siya pinansin. Naupo lang ako sa sulok. Umiling si Gian na para bang pawala na ang kanyang pasensya. Pagkarating sa kubo nila, napahanga ako. Maliit lang yun pero puno na mga maliliit na prutas sa paligid. Nakaagaw kaagad sa pansin ko ang dalagang naroon. Medyo wavy ang buhok niya at morena ang balat pero maganda. Kaya siguro nagsusungit siya sa akin dahil may nag-aantay sa kanya dito. Naipit ko ang aking labi. Ngumiti yung babae dahilan para lumitaw ang hukay sa pisngi. Gian! Sabik na saad ng babae. Akmang tatakbo siya palapit kay Gian nang mapahinto din dahil sa nakita niya ako. May bisita ka pala. Biglang nawala ang ngiti niya sa labi. Dalia, nakaluto ka na ba? Ani Mang Cesar. Opo itay, narito po yung champorado na hiling ni Gian. Ngumisi siyang muli. Napakaganda niya pero syempre mas maganda ako. Hindi ako papayag na may mas gaganda pa sa akin. Prinsesa ako ng mga orkisa. Sabi yun ni Gian. Bumaba si Gian sa kariton. Akala ko'y aalalayan niya ako pero inirapan niya lang ako. Napalabi ako at lakas loob na tumalon. Di pa man ako nakakatalon. Tumayo na si Gian sa harap ko. Ako na lang kaya ang bumali ng paa mo. Tinutukoy niya iyong pagtalon ko.
Naipit ko ang labi ko nang hawakan niyang maliit na bewang ko para alalayan. Halika, pasok ka. Baka maghanap ka ng golden spoon dito. Wala kami nun. Bukid to ha. Ramdam ko ang pagiging sarkastiko sa tinig niya. Napalabi ako. Talagang nainis siya sa sinabi ko kanina. Napatingin ako sa picture frame na nakasabit sa gilid ng kubo. Lalaki yun na nakasakay sa itim na kabayo. Nang sundan niya kung saan ako nakatingin, tinalikod niya ang picture na yun. Inilihis ni Gian ng long sleeve na suot niya na ngayon ay nakasara na di tulad kanina na open yun at parang ipinagmamalaki ang abs sa tiyan niya. Napatingin ako sa mga kamao niya na parang kayang sakupin ang mukha ko sa laki. May mga ugat doon at napakalinis. Parang hindi naman kamay nang magbubukid. Saad ko sa aking isip. Nang mabalik ako ay nakatingin siya sa akin. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Malinis lang ako sa katawan. Walang ganang aniya. Mukhang kumalma na siya kaysa kanina. Masarap ang pagkakatimpla ng champurado na yun. Sa totoo lang ay ito pa lang ang unang beses na nakatikim ako nito. Maya-maya pa may pumaradang kotse sa kubo. Lumabas ang medyo maedad ng babae na naka-uniforme ng pang-maid. Sir, hinahanap po kayo ni Miss Marie. Napatingin sa akin si Gian na parang inaalam kung may ideya ako sa mga nangyayari. Noon ko lang nasundan, tinawag nitong Sir si Gian. Tumayo siya. Maiwan mo na kita dito. Umuwi ka na lang kung gusto mo. Aniya sa akin at napakurap ako. Tumingin siya sa dalagang naroon. Mauna na muna ako. Tipid siyang umiti. Binilisan ko na lang ang aking pagkain. Wala na akong pakialam kung hindi ko ma-enjoy ang pagkain na yun. Ayoko maiwanan dun. Ano, uuwi na din ako. Tinignan ako ni Gian. Maglalakad na lang ako. Malapit na lang naman yan. Hindi ko na inintay pa na sumagot siya kaya tumakbang na ako palabas. Malaking hakbang ang pinakawalan ni Danny. Sa totoo lang, kanina pa siya namimeke na komportable siya kahit ang totoo. Naiinis na siya sa magaspang na pakikisama sa kanya ni Gian. Hindi siya lumingon. Malayo talagang lalakarin niya. Nangahas lang siyang maglalakad kaysa naman mapilitan na naman si Gian na ihatid siya. Kung mamalasin nga naman ng dalaga. Umihip ang malakas na hangin kasabay ng pagtamlay ng panahon. Sa sandaling minuto, bumuhos ang napakalakas na ulan. Malayo ang bahay nila kaysa sa kubo nila, kaya nagdesisyon na lang si Danny na takbuhin ang kubo nila. Walang ano-ano nang biglang mabawasan ng hapdi ng matatalas na patak ng ulan sa kanyang balat. Paglingon niya, nasa likod niya si Gian. Nakahubad na ito at kinukublihan ng ulunan niya para hindi siya gaanong mabasa ng ulan. Hindi niya na kinontra pa ang binata. Sa halip ay mas binilisan na lang nila ang takbo nila hanggang sa nagtagumpay nilang marating ang kubo. Humihingal silang pareho. Basang-basa si Gian. Umaagos sa mabato niyang katawan ng tubig ulan. Minsan pang saad ng binata tsaka iiling-iling. Hindi niya rin kasi inaasahan na makukonsensya pa siyang alalahanin si Danny sa kabila ng pananakit nito sa kanyang damdamin. Napatingin si Gian sa prinsesa ng mga orkisa na nakatitig din sa katawan niya. Namewang siya. Maganda ba ang view? Birong aniya tsaka siyang umisi. Mapalitan lamang ang ambience sa pagitan nila. Baka kasi bigla na naman siyang singhalan ng dalaga. Hindi siya makakaalis lalo't napakalakas ng ulan. Mayabang. Bulong na naman ng babae na nagpawala ng ngiti niya. Para silang nagpapatintero sa totoo lang. Kumunot ang noo ni Gian. Sa totoo lang, napupuno na siya. Ang isipin na kahapon lamang sila nagkakilala. Pero kung magbangayan sila, akala nila ay matagal na silang magkakilala. Kung kailan naman kasi siya kalmado at gusto niya ng peace of mind, tsaka naman susumpungin si Danny at maging siya'y ganun din. Ayaw niya din naman kasi ng mata pobre dahil kung pera at yaman lang, hindi magpapahuli si Gian. Umakbang si Gian palapit kay Danny. Anong gagawin mo? Kabadong sabi ni Daniela. Naningkit ang mata ni Gian at wala itong balak sagutin. Humakbang siya muli kaya't umatras naman si Danny. Sabihin mo, ano bang ayaw mo sa akin at palagi mo kong tinatarayan? Seryosong sabi ni Gian na mula kaagad ang pisngi ni Danny. Hindi niya masabi na may paghanga siya sa binata. Hindi niya nga lang maamin dahil ang alam nito, mambubukid lamang siya. Wala naman akong ayaw sa'yo. Nauutal na sabi ni Danny. Napalunok siya nang mapasandal na siya sa dingding. Kung ganun, bakit nga? Bakit palagi mo kong sinusungitan? Ha? Sinusungitan ba kita? Nagkakabuhol-buhol ang paghinga ni Danny. Sumabay pa ang napakalakas na kidlat.
Sa takot niya, nayakap niya si Gian nang wala sa oras. Sunod-sunod na ang pagtawag niya sa mami at daddy niya dahil sa takot. Napakurap si Gian tsaka tinapik-tapik ang likod ni Danny. Ang totoo ay bakat na ang panloob nito. Balak niya lang sanang lukuhin ito pero ang totoo ay iabot niya lang yung long sleeve niya. Nag-alala pa si Gian nang magsimula ng humikbi si Danny. Hinaplos niya ang likod nito. Sunod-sunod na busina ang nagpalinga kina Gian at Danny. Tahan na, ani Gian. Tara na, iuwi na kita. Naging mahinahon ang tinig ni Gian. Nagangat ng paningin si Danny at ganoon na lamang ang naging paglunok ni Gian dahil sa nanunuyong labi ng dalaga. Luhaan ang mata nito pero para bang mas naging mapang-akit ang itsura ni Danny sa kanya. Ano, tara na. Ani Gian, tsaka kaagad na inilayo ang mata kay Daniela. Iginaya niya si Danny papasok sa van. Hindi naman bumitaw ang dalaga kaya't doon na lamang dinaupo si Gian sa tabi niya. Nanginginig si Danny ng mga sandaling yun. Napakabilis na binalot ng dilim ang paligid. Dapat ay ihahatid ni Gian si Danny pero nakaharang ang mga baka sa daan at sa lakas ng ulan ay hindi nila gugustuhing bumaba para paalisin ang mga ito. Iikot nyo na lang, sa bahay ka na lang magpatila ng ulan. Ani Gian kay Danny. Tatawagan ko na lamang sila tito. Ani Gian, tumango naman si Danny. Ganun nga ang ginawa ng driver na natiling malakas ang ulan dahil daw umano sa bagyo, sabi ng radyo sa loob ng van. Pagdating nila sa malaking gate, naroon ang gulat kay Danny. Tulad nga ng inaasahan ni Gian, may gulat sa dalaga. Hindi nito inaasahan na may kaya siya. Wala pa sanang balak si Gian na sabihin ng tungkol sa bagay na ito dahil ayaw niyang mapalapit sa kanya si Danny dahil sa siya ay mayaman. Pero nandun na, wala na siyang magagawa pa. Sinalubong sila ng kasambahay na may dalang payong. Kinuha yun ni Gian tsaka inalalayan si Danny pababa. Pinayungan niya si Danny papasok sa malaking bahay. Iho, Diyos ko, nag-aalalang saad ng magandang ginang. Napatigil ito nang makita si Danny. Kay gandang dilag, kasintahan mo? Birong saad ng ginang na kinapula ng pisngi ni Danny. Tita, saad ni Gian para pigilan ang mga susunod na sasabihin ng tiyahin. Oo nga, sige na, ihatid mo sa guest room at nang makaligo, ipagluluto ko kayo ng mainit na sabaw. Ngumiti ang ginang. Mamaya tayo magkwentuhan. Parang kinikilig na saad pa nito. Napangiwi si Danny at para bang nakikita niya ang mami niya. Ganyan na ganyan din kasi ito kapag tinutokso siya. Naligo si Danny. Nasa shower na nga siya nang pumasok si Gian sa guest room. Nandito na ang damit mo. Kumatok ka sa kabilang kwarto, nandun ako. Para sabay na tayong lumabas. Ani Gian, nadinig naman yun ni Danny. Sadyang hindi lang siya sumagot. Nakagat ni Danny ang ibabang labi niya. Naiinis siya sa sarili niya. Kung ano-ano pa ang sinabi niya kay Gian. Kung ano-anong iniisip niya. Gayong higit na mayaman pa pala ito sa kanya. Nagsimula nang maligo si Danny. Kinuskus niya ang sarili niya. Baka kasi mangati ang balat niya dahil sa ulan. Matapos niyang maligo, lumabas na din siya. Dahan-dahan pa siyang sumilip habang nakabalot ng roba. Nang masiguro niya na walang tao doon, lumabas na nga siya. Naroon ang damit at panty na isusuot niya. Pinamulahan siya ng pisngi dahil sa underwear na naroon. Tiyak na nakita na kasi ni Gian ang underwear na yun. Pa-butterfly pa ang design nun sa bandang likod. Isa-isa nang sinuot ni Danny ang damit niya. Dress iyon na long sleeve, medyo daring sa bandang dibdib pero sanay naman siya sa mga ganoong damit. Nagsuklay siya ng buhok bago lumabas. San kaya dito? Lilinga-linga siya hanggang sa makita niya ang bukas na pinto. Doon na siya dumiretso. Gian, tawag ni Danny pagpasok niya. Naglakad pa siya hanggang sa mamataan niya si Gian na nasa labas ng shower room. Nakabalot lamang ng tuwalyang puti at nakabalandra ang magandang tipak ng kanyang katawan. May ilang pasana si Danny pero nginitian lang siya ni Gian na para bang sanay nang makita ang katawan ng ibang tao. Andyan ka na pala, upo ka. Turo nito sa sofa. Bahagya siyang tumagilid para hindi makita ang binata. Nakagat ni Danny ang ibabang labi niya nang maninag niyang ibinagsak ni Gian ang tuwalya sa sahig. Huwag kang haharap kung ayaw mo may makita. Humarap ka kung curious ka kung anong meron. Ani Gian, kaya't lalong nakagat ni Danny ang ibabang labi. Naaninag niya muli ang pagsusuot ng t-shirt ng binata. Ano? Nabago na bang tingin mo sa akin? Hindi na ba ako mukhang taga-bukid?
Batid ni Danny na naroon ng sarkastiko sa tinig ni Gian. Gusto niyang idepende ang sarili niya dahil mali naman ang interpretasyon ni Gian, pero batid niyang hindi naman ito maniniwala. Hindi na lamang siya umimik, nadinig niya ang mahinang paghakbang ni Gian palapit sa kanya. Napaatras siya nang itukod ni Gian ang dalawang kamay nito sa magkabilang braso ng sofa na kinauupuan niya. "Ngayon, ano na kayang tingin mo sa akin?" Pabulong na sabi ni Gian nang itutok nito ang mukha kay Danny. "Bakit namumula ka? Wala pa nga akong ginagawa eh." Ngingising-ngising saad ni Gian tsaka tumayo ng diretso. "Tara na, tatawag pa ako sa inyo." Naglakad si Gian, kasunod si Danny. "You look good to your dress." Ani Gian, napalabi si Danny. Malakas na ang loob ng binata na mag-Ingles. Palibhasa alam na nga ni Danny na mayaman siya. Pagbaba nila, ngiti-ngiti ang tita ni Gian. "Tara sa dining table, nandun ang mainit na sabaw." Anyaya ng ginang. "Mauna ka na, tatawag ako sa inyo." "Tatawagin na lang kita." Saad ni Gian, tumango si Danny. Sumunod siya sa ginang, tsaka naupo sa mesa. Naiilang siya dahil titig na titig ito sa kanya. "How was it? Masarap ba?" Anang ginang kay Danny. "Opo, masarap po." Nag-aalangang sabi ni Danny. "GF ka ba ng pamangkin ko?" Usyosong aniya habang nakangiti, kaya nahiya si Danny. Magsasalita pa sana ang ginang nang dumating si Gian. "Mukhang dito ka magpapalipas ng gabi." Ani Gian, tsaka naupo sa tabi ni Danny. Nasalo ng ginang ang ilalim ng mukha niya na para bang cute na cute sa dalawa. "Bagay na bagay kayo." Nagpapantasya na sabi ng ginang. Hindi siya pinansin ni Gian. Sa halip, humigop ito ng mainit na sabaw. "Anong dito kung magpapalipas ng gabi?" Naguguluhang ani Danny. Na-stranded sila Tito at Tado sa daan. Bumaha daw sa tulay. Si tita naman nagloloko yung makina ng sasakyan. Paliwanag ni Gian. "Paano na ako niyan?" Nawawalan ng pag-asang sabi ni Danny. Tinignan siya ni Gian. Bakit? Maano ka ba sa bahay namin? Kung tutusin, safe ka pa nga't kasama mo ko eh." Mungusong-usong saad ni Gian. Kung ikaw na lang kaya ang maghatid sa akin." Nagliwanag ang mukha ni Danny dahil sa kanyang ideya. Tinignan siya ni Gian tsaka itong umiti na para bang ito na ang pinakamatalinong naisip ni Danny, pero kaagad na burang ngiti ni Danny tsaka ito nagsalita. "Ayoko." Walang ganang anito tsaka tumayo na. Bumagsak ang balikat ni Danny. Pinanood niya si Giang maglakad. Papunta ito sa malaking bintana para silipin kung gaano kalakas ang ulan. Kumuha ang ginang ng tubig para ibigay kay Danny. "Kakapalan ko na po ang mukha ko." Ani Danny sa ginang. "Pwede niyo na lang po ba akong ipahatid sa driver niyo?" Lakas loob na sabi ni Danny. Kinuha niya iyong tubig at tuminom. "Naku iha, nakita mo naman ang sagot ng pamangkin ko. Tiyak na hindi ka rin naman niya papayagang makalabas. Baka ako pang mapagalitan nun." "Pero bakit po?" Ani Danny, pero napasinghap siya nang may braso na biglang lumitaw sa kanyang gilid. Kinuha ng braso na yun ang baso na iniinuman niya. Si Gian ang nagmamay-ari ng braso na yun. Uminom ito sa lugar kung saan din siya uminom. Saktong-sakto, parang sinukat. "Dahil madulas ang daan, di mo naman siguro planong mamatay ng maaga. Pangarap mo pang makapag-asawa ng CEO, hindi ba?" Kaya na naman ang biro ni Gian. "Sakto, hindi ba't CEO ka din?" Singit ng tita ni Gian na ikinasama nito ng tingin. Wala na, booking na talaga ang binata. "Tita, ang pangit niyong kabanding." Irap na aniya na kinatawa ni Danny at ng ginang dahil sa reaksyon nito. Nasa sala sila't nanonood ng balita. Sige pa din ang pang-aasar nila kay Gian dahil nga pamisterious pa ito kay Danny. Naputol ang pagbibiruan nila nang may kumatok sa pinto. "Sino naman kaya yan? Kasagsagan ng ulan ah." Ani Gian, tsaka naglakad para pagbuksan yun. Pagbukas niya ay si Dahlia. Nakapayong ito pero medyo basa na. "Dahlia, pasok ka." Ani Gian, napatingin ng dalaga kay Danny na naroon sa sofa at nakatingin din sa kanila. Hindi. Paalis na rin kasi ako. Heto, naiwan mo kasi." Ani Dahlia, tsaka ibinigay ang kwintas na naiwan ni Gian sa kubo. Muling pinasadahan ng tingin ni Dahlia si Danny, tsaka ito yumuko at nagpaalam na din. Batang-batang yun talagang sumugod pa dito para lang ibigay yan. Iiling-iling na sabi ng tita ni Gian. Talagang patay na patay.
Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang makita ang masamang tingin ni Gian. Oo, sabi ko nga, aakyat na ako. Ngiwing saad ng ginang. May gusto pala sa iyo ang babae na yun. Kuha ng atensyon ni Danny. Tss, itatanggi mo? Inosenteng putol ni Danny kay Gian. Bakit mo sa akin itinatanong? Nababasa ko ba ang damdamin niya? Bakit di mo kaya itanong kung gusto kita? Baka sakaling masagot kita. Irap na saad ni Gian na nagpakurap naman kay Danny. Itinuon na lamang niyang mata sa TV. Saktong kising sinang naroon at kanina pa pala tapos ang balita. Nang ibalik ni Danny ang mata niya kay Gian, nakatingin din pala ito sa kanya. Matulog ka na pagkatapos mo dyan. Ihahatid kita bukas na bukas. Tumalima si Gian pero huminto din makalipas ang 3 hakbang. Good night, sweet dreams. Bulong niya tsaka naglakad paakyat. Ngumisi si Danny at naroon ang panghihinayang. Nang antukin siya, umakyat na rin siya. Kinaumagahan, hindi na nag-almusal si Danny. Maaga ding gumising si Gian kaya saktong-sakto lang ang tiyempo ni Danny. Here, ani Gian, tsaka inabot ang paper bag kay Danny. Yan yung damit mo kahapon, pinalondry ko na. Sumakay sila sa kotse, nasa daan na sila nang magsalitang muli si Gian. Maniligaw ako. Napatingin si Danny sa kanya. Hindi ako mangbubukid, kundi CEO. Pasado na ba ako? Look, hindi naman kasi ganun yun eh. Kaagad na sabi ni Danny. Mali ka ng pagkakaintindi. Tinutukso ko ni Mami sa'yo. Dahil nga taga-bukid ako kaya ayaw mo. Segunda ni Gian, napaikot ang mata ni Danny. Patapusin mo nga muna kasi ako. Ngumiti si Gian. Naaliw siya sa pangaasar sa dalaga. Ngayon ay naiintindihan niya na. Nagsusungit-sungitan ito kapag naiinis na. Ayokong tuksuhin ako ni Mami sa'yo. Dahil gusto mo na ako? Dugtong ni Gian. Natigilan si Danny. Nang lumingon siya, ngiti-ngiti ang binata. Tama ba yun? Nanunuksong saad pa niya. Ha? Hindi ah. Iniwas kaagad ni Danny ang mata niya pero napasinghap siya nang ihinto ni Gian ang kotse. Hoy, bakit mo hininto? Ani Danny pero nginisihan lamang siya ni Gian. Bakit ka kinakabahan? Bakit ka namumula kung talagang hindi mo ko gusto? Ani Gian. Unti-unti, dahan-dahan ang paglapit niya hanggang sa naitukod na ni Gian ang isang kamay niya sa salamin ng bintana. Hoy, tinatakot mo ba ako? Sisigaw ako dito. Parang maiiyak ng saad ni Danny pero hindi nagpatinag ang binata. Tutok na tutok si Danny sa kanya. Mas lumapit pa si Gian hanggang sa 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Napapikit si Danny at inaantay na magdikit ang labi nila. Pero sa halip na halikang maramdaman niya ay ang paghinga ni Gian sa kanyang tenga. Nasa tapat na tayo ng bahay niyo. Bulong nito na nagpabalik kay Danny sa ulirat. Naitulak ng malakas ni Danny si Gian tsaka ito nagtatatakbo palabas dahil sa kahihiyan. Tawang-tawa si Gian. Tumigil lamang siya nang sumilip ang daddy ni Danny. Anong nangyari? Bakit ngiti-ngiti ka't pulang-pula si Daniela? Nakangising saad ng daddy ng dalaga. Nagbibiruan lang po kami. Ani Gian, tsaka siya bumaba sa kotse. Naglakad siya papunta kay Tados. Sa inyo pala natulog yun kagabi. Hindi ba umiyak? Hindi pa awat kay Tito yan. Si Danny ang tinutukoy. Nga pala, may anniversary yata mamaya sila Mayor. Pupunta ka ba? Kung nandun ka, iiwanan ba kita? Ngising ani Gian. Nang sumapit nga ang 6:00, pumunta sila sa malaking salo-salo na iyon. Siyempre hindi mawawala si Danny dahil buong orkisa ang imbitado sa salo-salo na iyon. Naunang dumating si Tados, pati na ang mami at daddy ni Daniela. Siyempre kasama siya. Maraming nakikiisyoso kung sino nga ba si Daniela. Sa 1 linggo na pamamalagi niya sa baryo, bahay at rancho lang kasi ang madalas niyang pagtambayan. Pero ang atraksyon na kanina'y na kay Danny, ngayon ay nasa kotse na kararating lamang. Bumaba mula doon ang binatang si Gian. Napanguso si Danny. Hindi niya maitatanggi ang kagwapuhan ni Gian. Para bang anghel na bumaba sa lupa ang pusturahan nito sa suit niyang puti. Dahil gwapo ang binata, madidinig mo talaga ang impit na kilig ng karamihan talaga ay babae. Tumalima na lang si Danny dahil hindi din naman siya mapapansin ng binata sa kapal ng mga tao doon. Iyon ang akala niya. Lingid sa kaalaman niya ang palihim na pagsulyap ni Gian sa kanya. Nang hinayang pa nga ang binata nang siya ay tumalikod.
Akmang hahakbang si Gian para sundan si Danny nang sumulpot sa harap niya si Dahlia. Simpleng dress lamang ang suot nito. Gian, matamis na bati nito sa kanya. Tipid lang nang umiti si Gian. Nandito ka pala, ang itay mo. Ani Gian, pero si Danny ang hinahanap ng mata niya, bagay na alam naman ni Dahlia. Mula kasi nang bumalik sa baryo nila si Danny, ay nahati na palagi ang atensyon ni Gian sa farm at dito. Halos hindi na ito namamalagi sa kubo, hindi tulad nun. Kaya't limitado na talaga kung makasama ni Dahlia ang binata. Nagsalubong ang mata ni Dahlia at Danny, pero naunang umiwas ng tingin si Danny. Sa ganoong paraan, pakiramdam ni Dahlia ay panalo na siya. Bagaman malayong malayo sila ni Daniela, alam niyang siya ang mananalo dahil higit na kilala siya ni Gian kaysa sa dayong dalaga. Gian, kuha ng atensyon ni Dahlia sa binata. Matagal pa nga bago ito tumingin sa kanya. Mag-usap tayo, pwede ba yun? Malambing na saad ni Dahlia. Pwede bang mamaya na lang? Madami pa kasi akong kailangan kausapin. Magalang na sabi ni Gian. Nalungkot ang dalaga pero alam niyang wala naman siyang magagawa kaya tumango na lamang si Dahlia. Sa likod ng stadium, bandang alas 8. Ani Dahlia tsaka hinaplos ang braso ng binata bago ito umalis. Napatras na lang si Gian nang bigla siyang banggay ni Tados. Aba, tignan mo talaga. Habulin ka talaga, no? Birong ani Tados habang pinapanood si Dahlia na palayo na. Baliw, hindi no? Tanggi ni Gian. Pero ingat ka doon. Tahimik lang pero mukhang tumawa si Tados. Tumigil ka nga. Inosente si Dahlia. Huwag mo siyang isali sa mga kafling mo. Ngusong saad ni Gian. Mabait si Gian at napaka-gentleman. Halos nakababatang kapatid na nga kung ituring niya si Dahlia kahit ang iba'y mali ang iniisip sa kanya. Si Daniela, hindi mo ba natitipuhan ng pinsan ko? Maganda yun at sexy. Gatong panitados, umirap si Gian. Hindi naman basihan ng ganda at hubog ng katawan para masabi mong gusto mo yung isang tao. Pag ugali kasi ang pag-uusapan, talo yun. Humalakhak si Tados. Napatigil lang sila nang may umakbay sa kanila pareho. Kuya RG? Ngiwing ani Tados. Humagalpak ng tawa si RG. Para ka namang nakakita ng multo. Kasi naman yung kay Kishon nga planado mo. Mamaya yung love life ko minamanipula mo na pala. Parang maiiyak na sabi ni Tados. Kalma, mag-happy-happy lang tayo. Ani RG, eksakto na dumating ang waiter na may dalang inumin. Si Mayor ang sadya ko at hindi kung sino pa man kaya wag kayo mag-overthinker. Bahala kayo, kayo din ang masasaktan kakaiyak. Ani RG, tsaka napatingin sa gawin ni Daniela. Mag-isa ito sa mesa habang nakanguso. Madaming panauhin pa ang dumalo at nag-antay ng speech ni Mayor na kasama si RG. Tss, ba talaga kayo mga orkisa? Ani Gian habang nakatingin kay RG kasama si Mayor. Gusto sana niyang makinig sa speech pero nawala ang atensyon niya nang makita niya si Dahlia na naglalakad papunta sa likod ng entablado habang nakatingin kay Gian. Tumingin si Gian sa kanyang relo. Alas 8 na. Mukhang kailangan na niyang puntahan si Dahlia dahil may mahalaga itong sasabihin sa kanya. Hindi na nga din siya nagpaalam dahil abala din naman ang lahat. Sa likod ay madilim dahil sa mapunong lugar. Katugon iyon ng rancho kung babaybayin. Dahlia, ani Gian, humarap ang dalaga sa kanya na halatang inaantay talaga siya. Bakit dito pa? Hindi ba pwedeng pag-usapan sa loob yan? Naglakad si Gian hanggang sa makalapit sa dalaga. Ano't ganyan ang itsura mo? May nangyari ba kay Mang Cesar? Nag-aalalang sabi ni Gian. Malungkot na umiling si Dahlia. Hinaplos ni Dahlia ang pisngi ni Gian, bagay na hindi naman niya maintindihan. Anong ginagawa mo? Hinuli ni Gian ang kamay ng dalaga. Sabihin mo, anong tingin mo sa akin? Ano ko sa'yo? Malambing na sabi ni Dahlia. Ano bang sinasabi mo? Nagugulumihin ang sabi ng binata. Gian, sagutin mo ko. Isang kapatid, nakababatang kapatid. Diretsahang sabi ni Gian na tumarak ng husto sa puso ni Dahlia para itong maiiyak. Tara na sa loob, malamig dito't baka kasipunin. Ani Gian pero hindi umimik si Dahlia, hindi siya nagpatinag. Para saan ang pag-aalala mo sa akin? Lahat ng pinapakita mo. Giit ng dalaga kasabay ng mabilis na pagtulo ng luha. Gian, umasa ako.
Gusto kita, Gian. Dahlia, ano ba? Hinawakan ni Gian ang magkabilang balikat ni Dahlia. Magkaibigan, magkapatid at wala nang hihigit pa dun. Nagpapaintinding saad ni Gian. Bakit? Dahil mahirap lang ako? O baka dahil may laman na yung puso mo? Desperadang ani Dahlia. Napupuno na ang binata. Gusto niyang sabihin na ano man ang rason ay wala itong pakialam. Gian, mahal kita. Alam kong ganun ka din eh. Napatigil si Dahlia nang makita si Daniela na nakatingin sa kanila. Nakatingin ito kanina pa. Sinundan din ni Gian ang tingin ni Dahlia. Napakurap ang binata at para bang gusto niyang magpaliwanag kay Danny, pero pinigil siya ni Dahlia. Akmang halikan ni Dahlia si Gian kaya nag-walk out si Danny. Ano ba? Itigil mo yung kahibangang to. Ani Gian, pero lalo lang umiyak si Dahlia. Gian, maawa ka sa akin. Gusto kita noon pa man. Luha ang ani Dahlia, pero umiling si Gian at siya iniwan. Nagmamadaling hinanap ni Gian si Daniela. Bumalik si Gian sa crowd. Hinanap niya si Tadus pero obviously wala itong alam dahil abala sa pakikipag-usap sa mga babaeng nandun. Kung may alam kasi ito ay tsak na sinuntok na siya. Napalinga si Gian kay RG na nakangisi sa kanya habang umiinom ng alak. May kung anong kaba na naramdaman si Gian dito. Para bang napakahirap basahin pero naglakas loob pa din siya na lumapit dito. Are you finding someone? Ani RG, bakas ang sarkastiko na ani mo may alam talaga ito. Itatanong ko sana kung nakita mo si Daniela. Ani Gian, tumingin si RG sa madilim na parte sa kabilang side ng stage. Nangunot ang noo ni Gian, lihim iyong daan papunta sa malalim na batis. Batis na kung saan ang karamihan ay nagpapatiwakal sa bigat ng problema. Itinuro ko sa kanya, gusto niya daw kasing mapag-isa. Ngising ani RG, ang ngisi niya ay hindi ikinatuwa ni Gian. Para bang nangangati ang kamay niyang manuntok. Gusto niyang itanong kung bakit niya pinapunta si Daniela doon pero naisip niya din na baka wala itong alam kaya tumalima na siya na masama pa rin ang loob. Napatigil si Gian sa paghakbang nang maramdaman niya si RG sa tabi niya. Mag-ingat ka. Napalunok si Gian sa bulong na yun. Nang ilinga niya ang mata niya, wala na si RG doon. Naging palaisipan sa kanya kung anong klaseng pamilya ba ang meron ng mga orkisa pero kailangan niyang unahin si Danny. Humahango siyang nagtatatakbo sa daan na tinuro ni RG. Binalot ng kaba si Gian. Binuksan niya mga botones ng suit niya habang patuloy sa pagtakbo. Kinakain siya ng takot niya at iba ang epekto nito sa kanya. Pinagpapawisan siya habang humahalik ang malamig na pag-ihip ng hangin. Napahinto siya nang makita niya si Daning nakatalikod. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Nung una nga'y natakot pa siya na isa ito sa mga multong nagpapakita dun. Pero nang humarap si Danny sa kanya, ay puno ng lungkot ang mga mata nito. Nasaan na ba kasi ako? Kala ko ba dito yung kubo? Ani Danny sa sarili niya. Hindi pa niya gaanong napapansin ng binata kaya tuloy pa ang pag-e-emote niya habang kinakausap ang sarili. Umirap pa nga ito sa kawalan hanggang sa magtagpo ang mata nila at labis iyong ikinagulat ni Danny. Sa kabila yun, kamuntik nang mapatalon sa gulat si Danny nang makita niya si Gian. Napaatras siya nang humakbang si Gian palapit sa kanya. Bakit ka nandito? Naiilang na sabi ni Daniela. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Ani Gian pero umirap lang si Daniela. Nahihiya siyang sabihin na nagsiselo siya dahil sino ba naman siya? Napalabi si Danny dahil kasi sa kuya RG niya kaya niya nakita ang dalawa. Ito ang nagturo kung nasaan si Gian kanina at ito nga din ang nagturo sa lugar kung nasan siya. Akmang magsasalita si Danny nang higitin ni Gian ang kamay niya. Ano ba, bitawan mo nga ako? No, dadalhin kita. Di ba sabi mo gusto mong pumunta sa kubo? Matigas na sabi ni Gian. Hindi, babalik na lang ako. Bitiwan mo ko. Ani Danny, pero hindi nakinig si Gian. Dahil sa pag-e-emote mo, ang layo na ng narating mo. Ani Gian, lumiko sila sa shortcut. Kaunting lakad na lang, naroon na sila nang bawiin ni Danny ang kamay niya. Sabi ko, bitiwan mo ko. May ibang nag-aantay sa'yo. Bumalik ka na doon. Ani Danny, are you jealous? Walang bakas ng kahit na ano na sabi ni Gian. Ako? Bakit ako magsiselos? Sino ka ba?
Irap na saad ni Danny pero napasinghap siya nang hawakan ni Gian ng ilalim ng mukha niya tsaka ipinako ang tingin sa kanya. Liar, sa nakikita ko sa mukha mo, alam na alam ko na kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi. Namumula ang pisngi mo. Kinikilig ka ngayon, hindi ba? Itatanggi pa nga sana iyon ni Danny pero hinapit ni Gian ang bewang niya palapit kasabay nun nang halikan nito ang labi ni Daniela. Nanlaki ang mata ng dalaga sa gulat, lingid sa kaalaman nila na naroon sa kakahuyan si Dahlia at sila ay sinundan. Mag-isang dinadama ang pighati at sakit na nasasaksihan niya. Naitulak ni Danny si Gian pero hindi kakikitaan ng pagsisisi ang reaksyon nito. Wala akong ibang gusto. Huwag mo ko ipagtulakan sa iba. Bakit ugaling-ugali mo mang ganyan? Na ano? Nangahalik ng walang paalam. Giit ni Danny pero nginisihan lang siya ni Gian. O di magpapaalam ako. Hahalik ako. Aniya, tsaka ulit hinila ang batok ni Danny para mahalikan. Matagal din bago muling pakawalan ng labi ni Danny. Hindi ka ba nahihiya? Baka may makakita sa atin dito. Namumulang sabi ni Danny. Umiti na naman si Gian. Nagpapakipot ka pa ya. Feeling ko hindi lang kiss ang gusto mo. Tara, itatago kita. Tatawa-tawang sabi ni Gian tsaka hinila si Danny. Kahit anong tanggi nito, wala nang nagawa pa dahil hindi siya pinakinggan ni Gian. Ano bang gagawin mo sa akin? Harassment na to ah. Saad ni Danny pero nilingon lang siya ni Gian tsaka nginitian. Gusto ko magpaliwanag sa'yo ng maayos. Ayoko nang magtatampo ka sa akin ng dahil sa pag-aakala na hindi naman totoo. Bakit? Bakit kailangan mo pang magpaliwanag? Hindi na mahalaga yun. Babalik na ako sa ibang bansa. Saktong huminto si Gian sa paghakbang ay naroon na sila sa kubo. What did you say? Hindi makapaniwalang saad ni Gian. For what? Dahil dyan sa selos mo kaya ka aalis? No, hindi ako papayag. Liligawan kita. Naintindihan mo? Sinserong saad ni Gian. Abat, hindi na nakaapila si Danny nang madinig niya na ang sunod-sunod na pagtawag sa kanya ng daddy niya. Ano't narito kayo? Sa lubong ang kilay na saad ng daddy ni Danny. Naroon si Dahlia na siyang nagturo kung sila ay nasaan. Masama ang tingin nito kay Danny. Sinundan ni Gian yung anak niyong matampuhin. Lahat sila ay napatingin kay RG na naroon pala sa likod nila ni Dahlia. Nagkatampuhan kasi kami. Dagdag pa nito, napakurap naman si Danny. Lumapit si RG sa pinsan tsaka ito inakbayan. Sorry na, tara uwi na tayo. Malambing na ni RG. Nako, kayo talaga mga bata kayo. Napapailing na sabi ng daddy ni Danny. Mabuti na lang talaga't nandito si Gian. O paano, mauna na kami. Tinapik ng Ginoo ang balikat ni Gian bago ito umalis. Naiwan si Dahlia at Gian dun. Talagang siya ang gusto mo, no? Malungkot na sabi ni Dahlia. Napagod ako, uuwi na ako. Ikaw din. Ginulo ni Gian ang ulo na ni Dahlia pero hinawakan ni Dahlia ang kamay niya para pigilan sa paghakbang niya. Bakit Gian? Bakit hindi na lang ako? Humihikbing ani Dahlia. Kaya ko din namang gawing lahat ng ginagawa ni Daniela eh. Listen, you don't have to be compared, okay? Si Daniela ay si Daniela. Ikaw ay ikaw. Hindi mo kailangang maging siya. Pero gusto ko ding maranasan ang pagiging siya. Umiiyak na sabi ni Dahlia. Umiling si Gian at akmang hakbang na palayo nang magsalitang muli si Dahlia. Gian, buntis ako. Napahinto ang binata. Hindi ko alam kung sino ang ama. Tulungan mo ko. Anong ine-expect mo from me? Are you expecting na pananagutan kita? Si Daniel ang gusto ko, Dahlia, and I hope you'll understand. Ani Gian, tsaka naglakad palayo sa lugar na yun. Naroon ng lungkot at panghinayang dahil talagang naging magkaibigan sila. Pero dahil sa mga sinabi ni Gian, tiyak na lalayuan na siya ni Dahlia. Bukod dun, mataas ang pangarap ni Mang Cesar sa anak. Kahit nga si Gian, ganoon na lamang ang pagkalinga kay Dahlia dahil umaasa siya na baka makatapos ito ng pag-aaral. Kinabukasan ay hapon na nang makalabas si Gian. Tanghali na siyang nagising. Balik na naman sa dating gawi ang lahat. Papunta sana si Gian sa mga orkisa nang namataan niya si Mang Cesar. Ngiting-ngiti ito sa kanya. Mang Cesar, ano't narito kayo? Ani Gian, may dalang mainit na pandesal at kesong puti ang matanda. Dinalhan kita ng pandesal, iho. Anang matanda habang nakangiti. Ito ang specialty nila ni Dahlia.
Ilang linggo na lang ay aanihin na ang maisan. Saad pa ng matanda. Oo nga po, kamusta po pala si Dahlia? Maayos ba siya? Maya-maya ay saad ni Gian tsaka sumandal sa kotse. Maayos naman iho, nakakatuwa nga't hindi mo siya pinababayaan. Ngumiti si Gian. Ano pa nga po ba yung aasahan nyo? Alam nyo naman na pong matagal na kami magkakilala ni Dahlia. Ngiting ani Gian. O siya, mauna na rin ako. Pag may oras ka, pumasyal ka sa bahay at doon na lang tayo mag-usap. Kumunot ang noo ni Gian. May pagtataka. Gusto niyang itanong kung bakit at para saan sila mag-uusap. Pero hindi na lamang niya iyon pinansin. Sa halip ay tumango na lamang. Umalis na si Mang Cesar. Akmang sasakay na si Gian sa kotse niya nang mamataan niya ang tiya niya papasok. Ngumiti si Mang Cesar dito pero hindi inalis ng ginang ang kanyang tingin kay Gian. Salubong ang kilay nito at halatang galit. Tita, ani Gian pero hindi siya pinansin ng tiyahin. Sinundan niya ito para itanong kung anong problema. Tiya? Ani Gian tsaka hinawakan ng braso ng tiyahin pero kaagad nitong itinapon ng kamay niya. Tinignan siya nito ng masama. Huwag mo kong kausapin. Baka sanggalit dito. Bakit nga po kayo nagkakaganyan? Ani Gian, pero malakas na sampal ang ibinungad ng tiyahin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kung magnunobya ka sa magandang paraan? Salubong ang kilay na saad ng ginang. Akala ko nga mataas ang standards mo, kaya hanggang ngayon binata ka pa din. Hindi ako namimili, Gian. Buhay mo yan eh. Sino ba ako? Ako lang naman ang nagpalaki sa'yo. Parang maiiyak na saad ng ginang. Sa akin ka lang naman ibinili nila kuya. Emosyonal na nito pa. Ang gusto ko lang, baka naman pwedeng ingatan mo naman ang reputasyon na meron siya sa lugar na to. Saad pa ng tita ni Gian hanggang sa bumuhos na ang luha nito. Teka nga po muna, di ko po kayo maintindihan eh. Ani Gian, naupo ang tiya niya sa sofa at talagang mabigat ang dinadala sa loob. Hinarang ako nila ising sa palengke. Tinatanong kung anong klaseng pagpapalaki ba ang ginawa ko sa iyo. Bakit daw hindi mo muna pinakasalan si Dahlia bago mo siya pinakailamanan? Napaluha ang tita ni Gian samantalang napakurap naman ang binata. Hindi niya akalain na may ganitong klaseng balita na lalabas. Kaagad niyang inalala si Danny. Baka alam na nito ang lahat. Hindi po totoo yun. Alam niyong hindi ko ugali ang ganun. Hindi si Dahlia ang pinangarap ko, tita. Hindi siya ang pangarap ko. Umiiling si Gian dahil hindi niya akalain na magagawa ito ni Dahlia sa kanya sa gitna ng kabaitang ipinakita niya rito. Malamang nakayanan dito si Mang Cesar kanina. Iniisip niyang may sasabihin ako ipapaliwanag sa kanya. Ani Gian, tinakbo niya ang kotse niya para puntahan si Danny. Nasa gate pa lang siya nang mamataan niya si Dahlia. Mukhang papunta ito sa kanila. Hindi niya na nga sana ito papansinin nang bigla itong humarang sa harapan ng kotse niya. Halata na wala itong balak na tumabi kaya't minabuti nang bumaba ni Gian sa kotse. Anong problema mo? Hindi na napigil ni Gian na itaas ang tono niya dahil sa patong-patong na problema na ibinibigay ni Dahlia sa kanya. Gian, pakasalan mo ko. Ani Dahlia, nanlaki ang mata niya at sa galit niya, nahablot niya ang braso nito. Ano bang ginagawa mo? Ito ba ang isusukli mo sa lahat ng mga ginagawa ko sa'yo? Nagagalaiting sabi ni Gian, pati ang bagang niya ay nag-igting na sa galit. Lingid sa kaalaman niya na kaya lamang ito pumunta doon at kinukulit siya para mapigilan si Gian na mahabol si Danny papuntang airport. How dare you? How dare you to spread the fake news about me? Alam mong noon pa man ay hanggang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Bakit mo ko ginaganito? Umiiling na sabi ni Gian. Hinawi niya si Dahlia pero pilit nitong pinipigil ang kamay niya para hindi siya makaalis. Nilingon ni Gian ang kamay ni Dahlia. Ang mata niya na puno ng pakiusap ngayon ay nagmistulang yelo sa lamig. Huwag mo kong subukan. Masama akong biruin, Dahlia. Aniya, tsaka marahas na itinapon ng kamay ni Dahlia. Padarag siyang sumakay sa kotse. Sa ikatlong pagkakataon, nakita niyang umiyak muli si Dahlia at labis niyang hindi ikinasisiya ang bagay na yun pero kailangan niya na namang unahin ang sarili niya sa puntong to. Pinaandar niya ang kotse niya tsaka mabilis na pinatakbo yun. Ilang minuto lang nang marating niya ang bahay nila Daniela. Hindi niya alam kung siya lang ang nakaramdam nun. Pakiramdam niya napakabigat, parang hindi na siya welcome dun. Wala na ang siglat maliwalas na tanawin o baka dahil alam lang na may hindi magandang pagkakaunawaan ng bawat isa. Bumukas ang pinto ng bahay at mami ni Danny ang naroon.
May pagtataka kay Gian kung bakit nakangiti pa ito sa kanya. Wala pa kaya silang alam na itanong ni Gian sa sarili. Nandyan ka pala. Congrats sa'yo. Matamis itong umiti, bagay na ikinagulat ni Gian. Ipagagawa kita ng kape. Hindi tita. Ani Gian. Congrats po saan? Napakurap din ng ginang na para bang tinatanong nito kung para saan ang tanong ni Gian. Maya-maya pa'y tumawa ang ginang. Sa baby. Parang kinikilig na nito. Hindi mo nagustuhan ng anak ko dahil sa attitude niya, tama? Pero ayos na din, at least okay kayo ni Dahlia. May paghihinayang pang saad nito. May paghangangan ako sa'yo kaya medyo nasaktan. O siya, pagtitimpla muna kita ng kape habang nag-aantay ka kila tito mo. Hinatid nila si RG pa Italy kasama si Danny. Na mga sandaling yun, para bang gumuho ang lahat kay Gian. Hindi pa sila nagkakaayos ni Danny, ni hindi niya pa nga ito nakakausap tungkol sa kanilang dalawa. Hindi ko po anak yung ipinagbubuntis ni Dahlia. Naku, wag ka nang mahiya. Saad pa ng ginang, pero ganoon na lamang ang gulat sa mata nito nang makitang lumuluha si Gian. Naiinis siya sa sarili niya. Kung bakit kasi inasar pa niya si Danny at hindi na lang basta umamin dito ng nararamdaman niya. Alam niyang hindi niya maaaring iwan basta ang farm nila, lalo at napakaraming anihin. Isa pa, kailangan din niyang linisin ang pangalan niya sa mga tao. Akmang sasakay si Gian sa kotse niya nang makatanggap siya ng hindi rehistradong numero sa cellphone. Yes, hello? Bungad niya. Hindi mo na kami maaabutan. Isa pa hindi ko din sa'yo ipapakita ang pinsan ko. Kaya wag ka na magtangka pa. Batid ni Gian na si RG iyon. Lumingali nga siya at hinahanap kung nakikita ba siya nito. Paano mong nalaman na pupuntahan ko siya? Ani Gian, nadinig niya ang makahulugang tawa ni RG. Lahat yan logic lang. May gusto ka kay Danny, kaya obviously pupunta ka sa airport para pigilan kami dahil sinabi na ni tita sa'yo. Umugong ang tusong pagtawa ni RG. Sino ka bang talaga? Tss! Mahirap akong kilalanin, Gian. RG Dark ang pangalan ko at madilim ang nakapaloob sa akin, kaya kahit alamin mo pa, panay anino lang ang makikita mo. Ang pinakamaganda mong gawin, hanapin mo ang tunay na ama ng pinagbubuntis ng Dahlia na yun. Magiging sagabal sila sa landas ng buhay niyo ni Danny sa hinaharap. Makinig ka sa akin. Ako ang mata ng orkisa. Ako din ang batas kaya sumunod ka. Lalo na kung gusto mong mapabilang sa amin. Iingatan ko si Danny para sa'yo. Hihintayin kita hanggang sa matapos mo na yung inuutos ko. Ani RG, lahat namang sinabi nito naging palaisipan kay Gian. Luminga siya pabalik sa bahay nila Danny at kawalan ng pag-asang mababaka sa mukha niya. Paano kung hindi tumupad si RG sa usapan? Paano kung mahuli siya? Napakaraming tanong sa isipan niya pero naisip niyang siguro nga kailangan niyang magtiwala. Oh, akala ko yaalis ka. Saad ng ginang nang bumalik si Gian. May damdamin po ko para sa anak niyo. Gusto ko po si Daniela. Hindi makapaniwala ang ginang sa nadinig. Maya-maya pa'y dumating si Tados at masama ang tingin nito kay Gian. Walang kinalaman si Gian sa mga iniisip niyo, okay? Hindi siya nga man ang dinadala ni Dahlia. Kaya wag kang maggagaganyan, Tad. Saway sa kanya ng ginang. Paano niyo na siguro? Ani Tados, you know me bro, saksi ka na hindi ako pala patul sa mga babae. Fake news lahat ng yun. Dahil si Danny ang gusto ko, wala ng iba. Ani Gian, hindi na mahalaga yon. Saway sa kanila ng Ginoo. Ang mahalaga'y maging maayos ang pinsan mo. Anang Ginoo kay Tados. Na broken heart na nga ang batang yun. At taon din ang igugugol niya para makalimot. Natatakot ako na baka tumanda ng dalaga ang anak ko. Malungkot na saad ng Ginoo. Nasaan po si Danny? Susundan ko po siya. Ibinili ni RG na wag naming ipagsabi sa kung kanino kung nasaan sila. Ani Tados tsaka umirap. Napabuntong hininga si Gian. Mukhang wala na talaga siyang magagawa kundi ang sundin si RG. Halos maghapon na tumatakbo sa isip ni Gian kung anong dapat niyang gawin. Hindi pa din siya kinakausap ng tita niya dahil nagtatampo pa din ito. Batid naman itong hindi gagawin ni Gian ang bagay na yun. Ang ikinasasakit lang ng loob niya ay nagawa pa siyang lukuhin ng dalaga. Halos nabuhos na nga dito ang lahat ng atensyon ng binata. Siya natiyahin at kinalakhan ni Gian ay halos hindi na nabibigyan ng binata ng oras dahil nga busy ito sa farm nila. Kinaumagahan nga, inabutan ni Gian ang tita niya na naghahain ng almusal. Sorry na.
Malambing na saad ng binata. Pilit itong nagpapapansin sa tiyahin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag kang sumabay sa init ng ulo ko, Gian. Istriktong saad ng ginang. Napabungis-ngis si Gian. Alam ko naman kaya ka ganyan dahil si Danny ang gusto mo para sa akin. Huwag kang mag-alala, kahit ako'y ganun din. Naglalambing na saad ng binata pero talagang wala itong balak na magpasuyo kaya bumungis-ngis ulit si Gian. Pag naibalik ko si Danny dito, papansinin mo na ako. Tinignan lang siya ng masama ng tiyahin tsaka ito padarag na naupo sa harap niya. Kahit paano, alam ni Gian na okay na ito, sadyang may tampo pa nga lang. Pinalipas ni Gian ng mga araw bago siya nagdesisyon na makipagkita kay Mang Cesar. Ayaw niya din kasi na wala siyang maipapalag na katibayan. Pasado 11:00 na ng umaga nang hagilapin ni Gian si Mang Cesar. Hindi na ito nagagagawi sa kubo, bagay na ipinagtataka niya kaya't sumadya na si Gian sa bahay nila. Balak niyang kausapin ng matanda tungkol sa chismis na kumakalat. Kala ko hindi ka na sa akin magpapakita. Sayang naman ang pinagsamahan natin. Anang matanda, batid naman ni Gian kung bakit ito ganito. Pumarito po ako para personal kong ipaliwanag sa inyong side ko. Ani Gian, ngumiti ang matanda tsaka tumango. Hindi po ako ang ama ng batang dinadala ni Dahlia, Mang Cesar. Alam niyong hindi ko po kayang gawin ang bagay na iyan, lalo na kay Dahlia. Natigilan si Mang Cesar. Aapila pa sana ito nang ilabas ni Gian ang mga papel na nagpapatunay na hindi talaga siya ang ama ng bata. Heto po ang katibayan. Ani Gian, may mga picture siya na may kasamang lalaki si Dahlia. Hindi ko nakasama ang anak niyo ng kahit isang beses na kaming dalawa lamang. Kaya hindi ko aakuin ang responsibilidad na nais niyang ibigay sa akin. Ani Gian, ramdam ni Gian ang kahihiyan na idinulot ni Dahlia sa kanya. Ang taas noo kaninang si Mang Cesar, ngayon ay parang nilukot na damit. Pareho kasi silang mag-ama. Mataas masyado ang lipad. Akala niya talagang magiging manugang na niya si Gian at maililipat na sa anak nito ang mga ari-arian ng binata. Itay? Itay! Ani Dahlia nang makarating. Itigil niyo ang pakikipag-usap kay Gian. Ani at mga hatake ni Dahlia si Gian nang hawakan siya ng mga higpit ng kanyang tatay. Tumigil ka! Malakas na sinampal ni Mang Cesar ang anak niya. Di mo alam kung anong kahihiyan ang ginawa mo sa akin. Nanggagalaiting saad ng matanda. Napaatras si Dahlia. Inaasahan niyang idedepensa siya ni Gian tulad ng palagi nitong ginagawa. Pero this time, hindi iyon nangyari. Inilayo ni Gian ang mata niya kay Dahlia. Pumasok ka sa loob. Kakausapin kita mamaya. Ani Mang Cesar. Hindi pa nga sana makikinig si Dahlia nang samaan siya ng tingin ng itay niya. Sa totoo lang, nahihiya ako dahil sumadya ka pa dito. Ani Mang Cesar. Kaya nga pumunta ako dun kahapon dahil baka may nais kang sabihin. Ipagpaumanhin mo yung kapangasan ng anak ko. Ani Mang Cesar. Isa pa, may nais din akong sabihin. Ani Gian, tumingin si Mang Cesar dito. Puputulin ko na po ang ugnayan natin kapag natapos na ang huling anihin. Ani Gian. Gian, alam mong wala kaming ibang pagkukunan. Nakikiusap na saad ng matanda. Hindi ko kayo pababayaan. Bibigyan ko kayo ng pangsimula oras na malinis ni Dahlia ang pangalan ko sa baryo. Maraming salamat po sa pinagsamahan natin. Ani Gian, tsaka naglakad habang bagsak ang balikat. Nandoon ang awat panghihinayang pero kailangan iyong gawin ni Gian. Kung minsan pala kailangan mo ding maging selfish para hindi nila abusuhin ang kabaitan mo. At iyon ang natutunan ni Gian sa pangyayaring iyon sa buhay niya. Pag uwi ni Gian ay nasa sofa ang kanyang tita. Naglakad siya papunta sa tiyahin. Bala ko umalis dito. Hahanapin ko po si Danny matapos ang anihan. Ani Gian, tinignan siya ng tita niya. Nakausap ko na sila tita at tito. Pati na si Mang Cesar. Baka ibenta ko na lamang ibang lupa natin dahil titigil na ako sa pagfa-farm. Nalungkot ang ginang sa nadinig. Sa pulpa lamang nun, ito na ang kinamulatan ni Gian. Sa totoo lang, mas pinili nito na maging farmer kaysa maging CEO ng negosyo nila kaya't nalulungkot ang ginang sa desisyon ng kanyang pamangkin. Nakausap na din kasi niya mga magulang ni Danny at ipinagtapat na totoo ang sinasabi ni Gian na hindi niya talaga nagalaw si Dahlia. Kung yan na ang desisyon mo, wala na ako magagawa. Palagi kang mag-iingat. Si Danny. Napatingin si Gian.
Baka kasi sabihin nito kung nasan ang dalaga. Hindi ko alam kung nasan siya, pero hindi yun lalayo sa mga orkisa. Kung nasan sila, naroon lang din yun. Wika ng kanyang tita. Magpapahinga po muna ako. Ani Gian, tinapik pa nga ng ginang ang balikat niya tsaka itong umiti. Jerome, napalaki ko ng maayos ang anak mo. Bulong ng tita ni Gian patungkol sa namayapa na niyang kapatid habang nakatingin ito kay Gian na ngayon naglalakad paakyat sa hagdan. Ilang buwan na din ang lumipas mula nang umalis si Daniela. Madami siyang manliligaw na umaapila pero ni isa walang pumapasa sa kanya. Hindi niya alam pero talagang si Gian ang kanyang hinahanap. Tss, isang bakol na naman niyang mukha mo. Ani RG nang dalawi ng pinsan. Kahit nasa Italy sila, Tagalog pa din ito kung manalita. Ang totoo, ayaw naman talaga ni RG sa lugar na ito. Masyado lamang kasi siyang pinagkatiwalaan ng mga matatandang orkisa, kaya sa kanya pinaubaya ang lahat, tulad na lamang ni Daniela. Ang totoo, kalaban ng mga orkisa sa negosyo ang siyang nakabuntis kay Dalia. Hinikayat niya ang dalaga na magpabuntis sa binatang yun nang hindi kilala ang isa't isa. Gusto kasi ni Dalia si Gian, alam yun ni RG. Nagsinungaling si RG na tutulungan ng dalaga na makuha si Gian. Ito ay dahil gusto ni RG na mabago ang buhay ni Dalia. Lahat naman ay may malalim dahilan. Masyado lamang kasing nadadala ang mga tao sa bugso ng kanilang damdamin. Oras na mabuntis si Dalia, ipananakot ni RG sa karibal nilang iyon na hindi niya ipapakita ang anak, kaya't ang resulta, mangunguna pa din ang mga orkisa sa mga maimpluwensyang pamilya. Si Gian naman, mabibitawan ng kanyang farm dahil sa pagkahumaling kay Danny, kaya't makakabuti naman kay Dalia, oras na makilala siya ng nakabuntis sa kanya dahil mababago ang buhay nilang mag-ama. Yun nga lang, kailangan makaramdam ng sakit ni Danny dahil isip bata ito at kailangan talagang matuto. Tignan mo, ikaw nga ang nakatulala dyan eh. Reklamo ni Danny tsaka ngumuso. Maya-maya pa, tumunog ang cellphone niya. Mula ang tawag sa isang manliligaw ni Danny. Sasagutin niya na nga sana yun nang bigla ay yung habulutin ni RG. Hello? This is Dark Orkisa. Hindi na tumatanggap ng tawag ang pinsan ko. Huwag mo nang susubukan. Masama ako magbiro. Saad pa ni RG tsaka pinatay ang linya. What is that? Hindi makapaniwalang sabi ni Danny sa pinsan. O bakit? Hindi mo naman gusto ang tukmol na yun. Naglilibang ka lang hindi ba? Mag-antay ka, parating na din yun. Ngising-ngisi si RG tsaka naupo sa sofa na nandun. Kinuha niya ang ballpen na nandun sa maliit na mesa na wari sinusuri. Pinalagyan mo ng ink to, no? Ani RG, napalingon si Danny. May tapon ba? Binilin kong wag niyang mantsahan yan eh. Ani Danny, yung assistant niya ang tinutukoy. Isa ng CEO si Danny sa kumpanya ni Kishon. Pinsan din nila. Wala, pero hindi na tulad ng dati. May bago sa kanya. Ani RG, napaisip si Danny. Para kasing hindi naman ballpen ang tinutukoy ni RG. Ganun pa din ang sulat sa dati, pero may nagbago sa kanya. Tatawa-tawang sabi ni RG, alam kong maganda na ang sulat nito, pero dahil bagong sali na ng ink, ay mas matingkad na ito kapag sinulat. Parang ikaw. Totoo nga ang nasa isip ni Danny. Siya ang ballpen at ang ugali niya ang ink na sinasabi na malaki na talaga ang pinagbago niya. Sabihin mo, kung hahanapin ka ba ni Gian? Oo. Yun kaagad ang sagot ni Danny, kaya nangiti si RG. Kung ganun, wala na akong gampanin sa'yo. Ikaw na lang ang tatahak ng daang lalakaran mo. See you. Ani RG, tsaka ibinaba ang ballpen sa mesa. Lumakad pa ng mabilis sa mga araw. Mukhang makapangyarihan talagang salita ni RG. Ni isa, walang nangulit kay Danny, bagay na ipinagpapasalamat niya naman. Naging tahimik kasi ang pananghalian niya dahil walang naguunahan na samahan siya sa table, walang nagmamadaling mag-abot sa kanya ng flower, at higit sa lahat, walang mga pagkain na nagpila sa harapan niya. Napapangiti na lang si Danny kapag sumasagi sa alaala niya ang mga pangyayari na iyon, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napaisip siya kung ano nga ba ang kalagayan ni Gian, kung may asawa na ba ito. Hindi niya kasi ito pinakibalitaan mula nang sabihin ni RG na hindi naman siya ang ama ng dinadala ni Dalia. Hindi niya nga in-expect ang bagay na yun. Nagkausap na din kasi sila ni Dalia nung bago siya umalis. Nagmakaawa ito na iwanan niya si Gian at layuan ito dahil mahal na mahal daw nito umano ang binata.
Sino ba naman siya? Isa lamang siyang dayo para ipilit ang sarili niya sa lugar na iyon. Kaya't pumayag na din siya, lalo nang malaman niyang buntis si Dahlia at ang peking pakulo nito na si Gian ng ama. Naputol ang pag-iisip niya nang may magbaba ng bulaklak sa kanyang mesa. Buong akala niya talaga, batas si RG sa bansang yun, ngunit may hindi pa pala takot sa kanya at mukhang ito ang pupukaw ng interes niya dahil hindi ito natakot kay RG. Nakangisi si Danny nang mag-angat ng tingin para makita kung sino ang lalaki na iyon, pero kaagad ding nabura ang ngiti niya. Pansin kong malalim ang iniisip mo. Sana naman kasama ako dyan. Masuyong saad ng lalaki. Gian? Hindi makapaniwalang sabi ni Danny. Hindi niya akalain na ngayon niya ito makikita. Inaasahan niya naman na magkikita pa sila, pero hindi naman kasi nito inaasahan na ngayon mismo ito mangyayari. Naupo si Gian sa bakanting upuan sa harap ni Danny. Malaki ang pinagkaiba ng binata kumpara sa dati. Ang simple-simpleng si Gian nun ay may ahit na sa magkabilang side ng buhok. May hikaw na din ang tenga nito at lalong gumwapo. Ang tagal ko ding inikot ang bansang to. Nandito ka lang pala. Naipit ni Danny ang ibabang labi niya kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi. Kinikilig ka? Ayos lang. Sa iyo naman na ako. Ngising ani Gian. Bakit ka nandito? Yun lang ang tanging nasabi ni Danny. Pinalis ako ni tita para hanapin ka. Di ako makakabalik kapag hindi kita kasama. Pwede pa ba? Saad ni Gian pero hindi nagsalita si Danny. Hindi niya din kasi alam ang isasagot niya. Lalo't makalipas ang 5 buwan, ngayon lang sila nagkita. Nung huli pa nga, wala silang maayos na pag-uusap. Parang may iyak si Danny na mga sandaling yun, kaya't minabuti niyang tumayo na. Dahil ayaw niya naman nang makakuha ng atensyon ng mga tao doon, lalo pa talagang nakuha ni Gian ang atensyon ng lahat. Nakagat ni Gian ang ibaba niyang labi. Para siyang napahiya pero wala siyang magagawa. Desidido siyang makuhang muli si Danny. Pikit mata niyang sinundan ng dalaga. Muli niyang dinala ang bulaklak tsaka mabilis na naglakad. Nakasakay na si Danny ng elevator ng kanyang abutan. Napailing siya. Hindi niya alam kung talaga bang may mapapala pa siya. Sumakay siya sa isang elevator at pinindot kung saang floor din bababa si Danny. Nahuli na naman siya. Papasok na ang dalaga sa opisina nito nang makalabas siya ng elevator. Nakagat ni Gian ang labi niya. Baka kasi paglakan pa siya ng pinto ni Danny. Nakahinga siya nang mapihit niya ang doorknob. Inabutan niya si Danny na nakatanaw sa bintanang salamin habang yakap ang sarili. Marahan na humakbang si Gian. Ibinaba niya ang bulaklak sa mesa tsaka dahan-dahang ibinalot ang kanya mga bisig kay Danny. Mas humigpit pa yun nang hindi niya maramdaman ang pagtutol ni Danny sa kanyang yakap. Late na ba ako? Masuyong ani Gian. Di na ba tayo pwede? Napalunok si Gian. Natatakot siya sa maaaring isagot ni Danny. Dahan-dahang inalis ni Danny ang kamay ni Gian. Humarap siya dito. Anong ginawa mo sa mahabang buwan na nagdaan? Hinanap ka. Ani Gian, hindi mo na ba ako? Nagulat si Gian nang sakupin ni Danny ang labi niya. Siyempre, hindi na pinalampas ni Gian ang pagkakataon na yun. Sabik din siya na mahagkan si Danny. Hinawakan ni Gian na magkabilang bewang ni Danny. Humakbang siya hanggang sa makaupo sa swivel chair. Hinila ni Gian si Danny at ikinandong doon at malaya niyang nahalikan si Danny. Ipinaramdam ni Gian ang pagkamis niya kay Danny. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa kapusin sila ng hininga. Kung ganun, bakit ngayon ka lang? Parang maiiyak na sabi ni Danny. Dahil sa kagustuhan ng Kuya RG mo. Tinago ka niya ng maigi sa akin. Bago ka umalis gusto kitang sundan pero sabi niya nasa eroplano na kayo. Napalabi si Danny. Nasa kondo ko ni Kuya Tados. Naiwan kami ni Kuya RG kakadaldal niya sa kausap niya sa cellphone. Kinabukasan pa kami nun nakaalis. Ani Danny na ikinangiwi ni Gian. Tapos sabi niya nung nagkita kami, tinuturuan ka pa daw niya, kaya wag daw ako maghanap dahil hindi kita makikita. Umirap lang si Danny, pero bumawi naman siya ngayon. Ani Gian, wala namang ideya si Danny kung anong sinasabi ng binata. Binigay niya to. Ani Gian, tsaka inilabas yung box na may lamang singsing. Siya ang bumili niyan para sa atin, kaya bawal mong tanggihan. Ani Gian, hindi na nga din niya tinanong si Danny, basta na lamang kinuha ni Gian ang kamay nito at isinuot ang singsing na kasyang-kasya. So ano,
iiwan mo na yung trabaho mo dito? Ani RG kinaumagahan. Kuya, hindi malaman ni Danny ang sasagot kaya minostra na ni RG na lumabas na siya. Sige na. Hay, wala kaya akong pinsan na hindi mag-aasawa? Ani RG, kamusta mo na lamang ako kay tito tsaka kay tita? Ani RG, tinapik pa nito ang balikat ng pinsan. Mag-ingat kayo. Madaming pwedeng mangyari pero may mga bagay na hindi na kayang bigyan ng panibagong pagkakataon. Kaya be the best version of yourself. Ani RG, mag-ingat kayo, lalo na ikaw dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa orkisa. Salamat kuya. Nilabas ni RG ang 2 plane ticket. Ingat, Aniya, syempre nandun yung gulat dahil palagi na lang siyang meron ng mga kailangan niya. Ano pa kaya ang wala ka? Umiiling na sabi ni Danny. Lahat meron, isa lang wala, bawal eh. Tatawa-tawang saad ni RG. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Gian. Hayan na ang prinsipe mo. Ani RG, ingatan mo Bili na naman ito nang bumaling kay Gian. Oo, hindi na sila nagpaalaman na ng matagal dahil nakabook na ang flight at baka malate na naman sila tulad ng nangyari sa magpinsan noon. Alam ko napakaraming pasikot-sikot na nangyari sa buhay natin kaya't hindi na ako magsasayang ng oras ngayon. Kahit araw-araw kitang ligawan ayos lang. Paparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ani Gian habang sila'y nasa eroplano. Ako din, hindi na ako papayag na may ibang umagaw sa'yo. Mahal kita Gian. Bulong ni Danny. Naging maayos naman ang biyahe nila. Siguro ay na-enjoy nila ang isa't isa habang magkasama kaya't hindi sila nakaramdam ng pagod. Humigit kalahating araw silang nagbiyahe pero puno pa rin ng energy. Nakasuot ng puti si Danny habang nakasuot naman ng itim si Gian. Ang dating girly na si Danny nakapag-adjust na. Malaki talaga ang binago ng ugali nito kumpara nun. May kotse na ngang nag-aantay sa kanila nang dumating sila sa airport, 8:00 ng umaga. Ihatid pa ba kita sa inyo? Ani Gian, lumabi si Danny. Pwede naman kahit hindi na. Nagpapakipot na nito pero halata naman na nagtatampo kay Gian. Napabungis-ngis si Gian sa reaksyon nito. Naunang madaanan ng kotse ang bahay nila Danny kaya pinagbukas ni Gian ng dalaga. Kala ni Danny ganoon lang, nagtaka pa siya nang humakbang din si Gian. Saan ka pupunta? Sa inyo. Ani Gian, namiss ko din sila tito, huwag kang madamot. Napatawa si Danny pero pagbaba nila, ganoon na lamang ang pagtataka kay Danny nang may malaking handaan doon. Anong meron? Ani Danny, napalinga siya kay Gian nang ialok nito ang braso niya. Kapit ka. Ha? Nagtatakang ani Danny. Ganun pa man, kumapit nga si Danny. May gulat pa kay Danny nang umugong ang romantikong musika na paboritong-paborito ni Danny. I told you, di na ako magsasayang pa ng pagkakataon. Nakangiting ani Gian. May babaeng sumulpot sa likod nila. Nilagay sa ulo ni Danny ang napakahabang belo sa ulo ni Danny. Let's get married. Ani Gian, nasalo ni Danny ang bibig niya at hindi makapaniwala. Hindi siya prepared sa bagay na to. Kahit nga make-up sa mukha wala siya. Tatandaan lang kita sa ngayon pero handa naman akong pakasalan ka kahit saan. Kahit gaano ka bongga. Kahit ilang beses pa. Nakagat ni Danny ang labi niya. Pagpasok nilang tuluyan, tsaka lang nakita ni Danny ang buong pamilya niya. Naroon din pati na ang tita ni Gian. Lahat ay nakangiti. Nasisiyan silang lahat na makita sina Danny at Gian. Emosyonal silang naglakad sa mahabang hallway papasok sa bahay nila Danny kung saan naroon din ang pari na magkakasal sa kanila. Sinimulan ng seremonya, madaming sinabi pero walang maintindihan si Danny dahil masyado siyang nashock sa pasabog na ito ni Gian. Nalaman na nga lang ni Danny na tapos na nang magpalakpakan na ang lahat ng tao. Kiss the bride daw. Ani Gian. Ha? Napapatangang ani Danny pero hinila siya ni Gian para mahagkan. Siyempre, bibig ni Tados ang pinakamalakas dun. Sige pa rin ang kantsaw. Matapos itong mapatunayan na sincero talaga si Gian sa pagmamahal niya para kay Danny, ay isa si Tados na nagturo kung nasan si Danny.
Natapos ang kasal nila ng 2:00 ng hapon. Parehong pagod nang iwi ni Gian sa bahay nila si Danny. Tuwang-tuwa pa nga ang tita ni Gian. Ibinili na kahit wag na daw silang lumabas at hahatidan na lamang sila ng pagkain sa loob. Bagay na ikinatawa ni Gian. Matagal na kasing umuungot ito ng apo sa kanya pero gusto niya talaga mula sa orkisa. Nakahiga na sina Gian at Danny sa kama habang magkahawak ng kamay. Gusto ko magsimula tayo ng panibagong memories. Masuyong ani Gian. Oo mahal ko. Ani Danny. Hinaplos ni Gian ang pisngi ng kanyang asawa habang titig na titig. Dahan-dahang hinagka ni Gian si Danny sa kanyang labi. Pababa sa panga nito hanggang sa leeg. Nadinig ni Gian ang minimithi niyang malamyos na tinig ng asawa. Kasabay nun ang pag-angat ng likod nito. Hihinga-hinga si Danny nang magsimula na nga si Gian. Nang mga sandaling yun, di naman nila kung gaano kaalab ang pagmamahal na meron sila sa isa't isa. Naibagsak ni Gian ang kanyang katawan sa ibabaw ni Danny dahil sa pagod. Pahinga na tayo, sobrang pagod ako. Malambing na sabi ni Gian na ikinatawa ni Danny. Wala pa silang pahinga mula nang makarating sila sa Italy pero hindi nila pagsisisihan ang pagod na ngayon nila naranasan dahil ang araw ding ito ang pinaka-espesyal sa mga araw na napagod sila sa kanilang buhay. Isang makasaysayang pangyayari na hindi nila malilimutan, ang araw kung kailan nila pinagsigawan ang kanilang tunay at wagas na pagmamahalan.